Minsan, hindi patas ang mundo. May mga taong naaapi at hindi natutulungan ng batas. Pero dahil sa mga taong matapang, nananalo pa rin ang hustisya. Gusto kong maging katulad ng mga taong yun. Kaya noon pa man, pinangarap ko na maging isang abogado. Hello mga kaibigan o mga kaibigan ko sa Kasaysayan. Ako si Carla at ito ang Kasaysayan TV. Ngayon ipapakilala ko sa inyo ang idol na nag-inspire sa pangarap ko. Siya, si Justice Cecilia Muñoz Palma, o mas kilala bilang The Woman of Firsts. Gusto niyo bang malaman kung bakit Woman of Firsts ang tawag sa kanya? Tara, samahan niyo ako at ikukwento ko sa inyo. Nandito tayo ngayon sa Justice Cecilia Muñoz Palma Museum, located sa Department of Justice Building sa Quezon City Hall. Nandito ang mga picture, video, at original documents na magkukwento sa atin kung bakit Woman of First ang tawag kay Justice Cecilia Muñoz Palma. Pero teka, bago natin i-explore itong museum, ano nga ba muna ang ibig sabihin ng pagiging Woman of First niya? Ibig sabihin nun, marami na siyang na-achieve bilang babaeng abogado na first time ever sa kasaysayan ng bansa. Kaya halika na at kilalanin si Justice Cecilia Muñoz Palma. Let's go! Kilala siya ng karamihan bilang Justice Cecilia Muñoz Palma. Pero sa kanyang tahanan, Celing ang mas malambing na tawag sa kanya. Ipinanganak siya sa Bawan, Batangas noong November 22, 1913. Mabuting pinalaki si Celing ng isang kongresistang abogado, si Ginoong Pedro Muñoz, at isang nanay na simple at madasalin, si Ginang Emilia Areglado. Makalipas ng ilang taon, pinakasalan niya si Rodolfo C. Palma, isang akademiko na naging Dean Emeritus ng College of Law sa University of the East, at nagkaroon sila ng 3 anak, sina Pearl, Tadeo, at Gustav. For me, si Justice Palma, our nanita, she was a very big figure in our lives even when we were just young kids. My parents would always tell us about how not only was she an important person in general early on, but this was because she was a lawyer, a judge, defender of justice. A lot of those qualities really came out also in her being a mother, a grandmother, a great-grandmother. My mother, she would always say that Nanita was a very doting great-grandmother. Even though she was very loving, she could also be firm, she could be strict, but always fair, just like how she was when she was a judge. And I felt that also when I was a young boy spending time with her. One of the most important things I think about her legacy is that she did not give in when the pressure was there. She always stood for her beliefs, and I'd like to think that being inspired by that, now being a lawyer myself, even if some things are maybe not the easiest to do, not the most convenient for me, for my clients, for those around me, there are things that you have to uphold. There are things that you have to stay true to, even when maybe it's not the best for, say, getting ahead, making money, getting famous. The rule of law is there because it's fair for everyone. It might not be the best for you at this moment. We have to fight for it all the time because once you start making some exceptions, it's hard to stop. Siyempre mga kaibigan, si Justice Cecilia Muñoz Palma ay naging estudyante rin tulad natin. Pero mas lalo akong bumilib sa kanya nung nag-aaral pa siya. 1931. Noong high school siya sa St. Scholastica's College, valedictorian din siya. Isa yan sa mga first o una ni Justice Cecilia Muñoz Palma. First siya nag-graduate sa high school batch niya. 1936. Siya ang naging kauna-unahang babaeng presidente ng Student Council ng UP College of Law. Nag-aaral pa siya noon ng iba't ibang aspeto ng batas at legal na practice. Nang matapos naman siya magkolehiyo, ay mas lalo kong na-amaze sa kanya. Kasi noong 1937, siya ang nag-top sa Philippine Bar Exam. 92.6% pa nga nakuha niyang marka. Patunay lang yan ng pagiging matalino at mahusay ni Justice Cecilia Muñoz Palma sa pag-aaral.
pa kaya ang mga firsts niya? 1947. Inappoint siya ni Pangulong Manuel Rojas bilang isang prosecutor. Siya ang kauna-unahang babae na naka-achieve nito sa bansa. Sa responsibilidad niyang ito, matapang na hinabol ni Justice Cecilia Muñoz Palma ang mga taong gumawa ng masasamang bagay sa kanilang kapwa. Parang superhero ba? 1954. Pinili siya ni Pangulong Ramon Magsaysay na maging judge ng Court of First Instance sa Negros Oriental at Dumaguete City. It was my father na unang nilapitan ni President Rojas para gawing piskal ng Quezon City. But my father declined that appointment. Nakiusap siya kay President Rojas na kung pwede, ang appoint niya yung mother ko, who was a bar top-notcher. Nagulat nga si Rojas, and for the first time sa buong Pilipinas, nakapag-appoint siya ng kababaihan bilang piskal. And doon nagpasimula ang kanyang buhay sa gobyerno. Nung na-appoint si Justice Palma bilang first woman judge ng Court of First Instance sa Dumaguete, Negros Oriental. Nahirapan siyang tanggapin agad ang appointment dahil it meant na kami magkakahiwalay ang pamilya. Na-encourage siya ng father ko, so she accepted it. Nung siya ay na-appoint ulit, doon naman siya na-assign sa San Pablo. Halos araw-araw, umuwi siya at it was a great sacrifice for her. But as he said, kailangan niyang gawin to para ipakita na kaya ng kababaihan tumanggap na magagandang posisyon sa gobyerno. Syempre, hindi pa dyan natatapos ang pagiging woman of first niya. 1973. Inappoint siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. bilang Associate Justice ng Korte Suprema. Siya ang kauna-unahang babaeng Associate Justice sa ating bansa. Kasagsagan na ito ng martial law, isa sa pinakamadilim na panahon sa kasaysayan ng Pilipinas. Pinarurusahan ang sino mang may maling opinion sa gobyerno nung panahon ng martial law. Kaya hindi madaling tumindig, kasi buhay mo lang nakasalanan. Kapanahunan ng martial law, nagkaroon ng pagkakataon na imbita siya bilang commencement speaker ng University of the Philippines. At that time, justice pa siya ng Supreme Court at nung panahon na yon, bihirang-bihira nakakapagsalita laban sa administration at dahil sa martial law. Nung araw ng mismong graduation, dumating sa bahay namin isang sasakyan na puno ng mga military. At syempre kami bilang pamilya, kinabahan, dalang akala namin ay aarestuhin si Justice Palma para wag siya makapagsalita sa UP. Ngunit sinabi naman nila na sila'y andon para i-escort si Justice Palma sa UP. Although kami ay naniniwala na kaya sila andon ay para takutin si Justice Palma. Kaya nung dumating kami sa UP, punong-puno ang UP, at nakapagsalita si Justice at sa kanyang tema na kanyang salita ay laban sa martial law. Hiningi niya na i-lift na ang martial law at naniniwala siya na ibalik sa rule of justice ang Pilipinas. Sa bawat salita niya, naririnig namin ang sigawan ng mga estudyante. Every line that she spoke was met by thunderous applause at a standing ovation. At habang siya nagsasalita, biglang nagkaroon ng brownout. Madilim na madilim sa buong UP. Nagsigawan ang mga estudyante, Palma, Palma. Lahat ng mga estudyante ay umikot, kinordon off siya, at para bagang pinuprotektahan siya sa anumang sakunang pwedeng mangyari sa kanya. Sigawan mga estudyante, almost siguro mahigit 15 minutos na nagsisigawan. Hindi tumitigil ang pagsisigaw hanggang bumalik ang ilaw at nagkaroon na ng electricity sa lugar. At siyempre, katakot-takot na palakpakan. Tinuloy ni Justice Palma kanyang sinabi at kitang-kita natin na mga estudyante tuwan-tuwa sa mga nasabi ni Justice Palma. Noong panahon na yon, masasabi natin yung buhay ni Justice Palma, yun ang pinaka-defining moments na kanyang buhay. Nung pinakita niya ang kanyang principle sa buhay, na ang kanyang loyalty ay hindi sa anointing power, but sa Constitution ng Pilipinas. Alam mo, nadinig ko unang pangalan niya nung martial law. At nung panahon na yon, talagang karamihan ng mga tao takot na takot sa diktador. At saka mahirap nga kasi pagka meron ka ng sinabi na hindi sang-ayon sa kanila, kulong ka na. Ang dami dyan nagtatago. Meron din mga hindi na nahanap. Kasi nung panahon na yon, halos lahat ng mga nasa Justice Department, lahat ng mga nasa Judiciary,
talagang masasabi natin na kung anong gusto ng diktador, yun ang gagawin nila. Pero dahil nga meron isang babae sa Supreme Court noon na si Justice Cecilia Muñoz Palma na talagang napakatapang, wala siyang kinatatakutan, at saka kahit nag-iisa siya na magdi-dissent, ginagawa niya. Na biglang nagkapag-asa kaming mga pamilya ng mga detainees, yung mga nakakulong noon, na kumakalaban sa diktadorya. And she spoke out. She said what she felt was right. She fought for those who she felt were oppressed. And even if she was always in the minority, we could always count on her for a voice to be heard. Naging matagumpay ang EDSA People Power Revolution noong 1986. Umalis ang pamilyang Marcos sa Pilipinas at napalitan sila ng bagong gobyernong pinamunuan ni Pangulong Corazon Aquino. Pero mga kaibigan, syempre, kailangan nating baguhin ang konstitusyon ng bansa. Gabay natin itong bagong konstitusyon para sa pagsasaayos muli ng ating gobyerno at paglikha ng legal na basehan ng ating mga batas. Ibinigay ang importanteng role na ito sa 1986 Constitutional Commission na pinumunuan ni Justice Cecilia Muñoz Palma. Alam niyo ba na siya ang first and only woman na naka-achieve nito? We pledge that in our work, we shall not be obsessed and controlled by our own personal ideas, biases, and inclinations, but that we shall labor together with open minds and hearts, motivated by one consuming desire to establish a just and humane society and create a free people in the international community of free nations. Ang mahalagang kontribusyon niya po ay yung Article on Social Justice and Human Rights. Yung previous constitutions natin, wala namang article na ganyan. Lalong-lalo na sa Declaration of Principles and State Policies. 28 provision on Declaration of Principles. Kasama dyan ang social justice, kasama po dyan ang karapatan ng kababaihan. Bakit importante para sa akin si Justice Palma? Bilang estudyante at bilang lawyer, lagi ko siyang naririnig. As chairman of the Constitution, she was able to create space in our democracy so that all other beliefs are there. All other convictions have space to push for what they believe in. And at the same time, naintindihan natin yung reality ng politics sa Philippines, pero protected dapat yung mamamayan. Lalong-lalo na yung mga underrepresented or yung mga naipit na sector. The poor, mga magsasaka, yung mga manggagawa. Yun nagawa niya ng space because she was able to help broaden the Constitution para lahat ma-accommodate. And hanggang ngayon, pinag-aaralan namin yan sa law school. In 2005, naalala ko, ang hiningi ng International Women's Forum is somebody who's really very good at the legal profession. This award is given internationally by the International Women's Forum. It's a grouping of all top women around the world, no? And they represent different disciplines. And I was so surprised that when I gave the name of Justice Palma, kilala siya ng mga tao. And they were very happy to receive her form, no? And the award was called the Women That Makes a Difference Award. Napakahalaga nitong award na ito sa kanya kasi this is already a living testament of the many things that she has done over the years, no? O, di ba mga kaibigan? Talagang makasaysayan ang mga achievements si Justice Cecilia Muñoz Palma. Kaya nitong 2017, binuksan ang Justice Cecilia Museum para maalala natin ang kanyang mga kontribusyon sa buhay nating mga Pilipino. Isa ang museum sa mga proyekto ng Justice Cecilia Muñoz Palma Foundation. Nag-publish sila ng pinaikling bersyon ng librong The Mirror of My Soul noong 2023. Nakasulat dito ang pinakamahalagang court decisions, opinions, at speeches ni Justice Cecilia bilang Associate Justice. Ginagamit ang kita dito para suportahan ang mga scholar at iba pang programa ng foundation para sa mga estudyanteng tulad natin. Bukod dito, meron din silang Kids and Teens Court Awareness Program or KTCAP. Isa itong programang dinisenyo para tulungan ang child victims and witnesses ng pang-aabuso, pagsasamantala at trafficking para maging handa sa court. Ang pag-adopt namin for KTCAP, we believe in what they are advocating
that is information dissemination and being able to help the future generation. Kasi kung yung mga batang ito, mas may knowledge sila sa mga proseso ng korte, hindi sila matatakot mag-open up, mag-testify. Kailangan magsabi ng totoo yung bata. Kasi kung hindi niya sasabihin ng totoo, walang basihan ng korte sa pagbigay ng hustisya. Sa parte naman ng edukasyon, suportado din ng foundation ang mga estudyante ng Justice Cecilia Muñoz Palma High School. Sa pamamagitan ng School Support Program, nakapagbigay sila ng mga donasyong libro mula sa iba't ibang publishers and organizations, gamit sa paaralan, hygiene kits at mga supply ng pagkain para sa mga estudyante at kanilang mga pamilya. Di lang yan! Meron din silang Educational Assistance Program. Sa pagbibigay nila ng semester allowance, marami silang napagtapos ng pag-aaral. I'm actually the pioneer scholar of the Justice Cecilia Muñoz Palma Foundation. I was offered with a full tuition fee and all miscellaneous fee because I was the valedictorian at the Justice Cecilia Muñoz Palma High School, formerly known as the Payatas High School. The foundation actually opened a lot of opportunities in my life. So, as a simple girl from Payatas and a daughter of a janitor, they helped me change not just my life, but also the status of my family. I was able to continue my education and eventually graduate with Latin honors. And in terms naman of my professional life, the support system that I received from the foundation, especially with Miss Emily Palma, it fostered me a sense of belonging and encouraged me to strive for excellence. Now I am working and living here in Canada, and much of this success is thanks to the opportunity that the Justice Cecilia Muñoz Palma Foundation has provided me. Ang laking tulong talaga ng Justice Cecilia Muñoz Palma Foundation. Mula high school hanggang college, suportado ka. My engagement in the Justice Palma Foundation is a reiteration of what she believes in, and we share what we believe in. People still remember how she was different. As her words here say, I cannot serve others without the guidance of God. I think to me that exemplifies what she stood for, that it's God-centered justice system. A very good example of somebody who understood what it was to be humanitarian and what it was to be fair and just. So that people will remember her long after she passed away. Her name still will be captured in the memory of many of those who want to be in the field of law. Sa kanya, napaka-importante ang pagmamahal sa bayan. It was not for herself, hindi para sa kanyang pamilya, na kailangan mahalin ang ating bayan. At lahat ng kinikilos ay hindi para sa konting tao, kundi para sa kalahatan. She felt it is very important for everybody, especially the students, na talaga mag-aral at makatapos ng ating pag-aaral. Kaya kailangan magkaroon tayo ng ambisyon sa buhay at pilitin natin, gawin natin lahat ng paraanan para makamit natin ang ating mga ambisyon. Naniniwala siya na each one of us ay may opportunity na makamit ang kinabukasan na nararapat para sa ating mga Pilipino. Sa daming first ni Justice Cecilia Muñoz Palma, isa na ako sa maraming na-inspire sa kanya. Kaya tara na mga kaibigan, punta na kayo rito. Open ang Justice Cecilia Muñoz Palma Museum araw-araw. Oh, nasa korte na ulit ako. Sakto! Dahil kay Justice Cecilia Muñoz Palma, mas gusto ko na talagang maging isang abogado. Gaya niya, kaya natin maging matapang, matulungin sa kapwa, magalang sa batas, at matibay ang loob sa pagharap ng mga hamon sa buhay. At syempre, suportahan din natin ang Justice Cecilia Muñoz Palma Foundation. Bisitahin lang ang kanilang mga social media pages o kaya tumawag sa kanilang mga contact channels. See you next time mga kaibigan! Salamat sa panonood ng Kasaysayan TV. Paalam!